Yo, what's up sa inyo mga tol? At sa inyo lahat guys. So ngayong video guys, may share lang ako sa inyo guys sa na-experience ko na isang araw. Madaling araw kasi yun. So ganito kasi nangyari guys. Bandang 4 AM ng umaga, madaling araw. Dinaanan ko yung kaibigan kong babae. Kasi pag umuwi pala siya, naglalakad lang siya dun sa likod ng Capitol, so medyo madilim dun. Ngayon ang ginawa namin, may tatlo kasi kami, may isang kaibigan pa ako. Ang ginawa namin, dinaanan namin siya kasi nakwento niya kasi sa amin na parang nababasas daw siya dun sa bandang madilim, may mga motor daw humihinto. Which is delikado naman talagang lugar na yun. So ngayon, nung nalaman namin yun, pinuntahan namin, sinundo namin siya kasi nga para mahatid namin siya sa apartment niya. So sa sobrang pagmamadali ko, hindi ko nadadala yung helmet ko sa motor. Kasi malapit lang naman ako eh. Ngayon, which is mali talaga yon. Bawal talaga magmotor na hindi naka-helmet. Aminado ako sa mali ko. Unang-una mali talaga yun. Hindi naman natin dinideny yun. So ito kasi nangyari na experience ko guys. Pagkatapos namin natin yung kaibigan namin babae dun sa apartment niya, umuwi na ako. Ngayon, yung way ko papunta sa Fisher Mall. Okay, dumaan ako ng Fisher Mall madaling araw. 4 AM yata, 4:30 or 4, basta something 4 AM pa lang ng umaga, hindi pa siya 5. Medyo maaga-aga pa, which is hindi pa dapat duty ng mga enforcer yun. Ngayon guys, sa bandang highway ako, kalagitnaan ng highway, ang daming sasakyan. Pagkanan ko, galing kasi ako ng Pantrangko. Kakanan na ako pa, sa tapat ng Fisher Mall to, Pantrangko. Pakanan na ako, papunta na ako ng Timog, pero hindi na ako abot ng Timog. Bandang doon, pakanan na ako. May biglang humarang na traffic enforcer na parang hindi niya yata alam ang ginagawa niya. Walang niya guys, dapat ang unang ginawa niya, tinabi niya muna ako sa gilid. Tapos doon niya lang ako tinikitan. Kasi willing ako magpatikit eh. Kasi mali talaga na wala kang helmet. Aminado ako doon, hindi natin dinidilay yun. Pagliko ko sa kanan ganyan, highway to, ang dami sasakyan, bigla siya umarang sa motor, walang naini, talagang muntik ko pa nga siya mabanggay. Pinatay niya agad yung motor ko, sarap ginano niya agad susi, which ako naman muntik na masubsob. Ngayon, nag-usap kami dalawa, sabi niya, gumano sa sabi sa akin, sabi ko, bro, dapat pinatabi mo muna ako kasi delikado tong ginawa ko, bigla mo ako pinatayan ng motor, paano kung may kasunod ako na sasakyan, hindi nabangga tayo. Ngayon, ang tapang niya guys, sobrang tapang niya, sabi niya, tabi, gano'n siya sa akin. Pero alam ko na yung galaw niya na talagang hindi niya talaga alam yung ginagawa niya. Parang hindi niya alam yung sistema ng trabaho niya. Ngayon, ang ginawa ko, inaya ko muna siya mag-angas. Pagpunta ko sa gilid, doon na siya nag-angas. Tapos sabi niya, ticket mo, license mo, driver's license, hindi niya sa akin license. So kalmado na ako. Ngayon sinabi ko sa kanya, bro, dapat pinatabi mo muna ako. Hindi ka basta-basta pumapatay. Hindi mo basta-basta patayin yung motor ko sa gitna kasi may mga sasakyan sa likod eh. Which is mali talaga yon. Kasi una-una hindi naman kita tinakbuhan. Mas maganda ginawa mo, pinara mo muna ako, pinatabi mo ako sa gilid. Doon, saka mo ako tinikitan. Okay sa akin yun. Kasi magpapatikit naman ako eh. So, magkano lang naman tubos na yun? 500. Or sabihin na natin 1,500, 1,000. Hindi ko kasi alam yung ganyan eh. Walang problema, tutubusin naman natin yan. Tsaka susunod naman tayo kung sakaling magpapatikit siya. Ang mali lang kasi ni Otol ganito. So, sinunod ko siya, pumunta ako sa gilid. Unang-una error na yun. Sablay na siya doon yung biglang pinatay niya yung motor ko sa gitna ng highway. Kasi kung may kasunod ako, mababangga talaga ako doon automatic. Buti na lang, umiiwas yung mga sasakyan. Madaling araw yun. Siyempre, bagong gising pa mga driver, may potential na pwede hindi ako mapansin nun ng ibang sasakyan. May potential na mga aksidente talaga. So, ngayon sinunod ko pa rin siya, tumabi ako sa gilid. Ngayon sabi niya, alam mo yung violation mo? Sabi ko, alam ko. Wala akong helmet. Sige bro, okay lang. Mali naman talaga walang helmet. Sige, okay, willing ako tikitan. Walang problema sa akin kasi mali talaga yun. Kaya na nangyari lang kasi sa kanya guys, unang-unang mali niya dito ganito. Nanguhuli siya ng madaling araw. Una hinanapan ko siya ng areas of responsibility kung sakop niya yung lugar na yun. Ngayon, nung habang kinakausap ko siya, pinapakita niya sa akin yung areas of responsibility niya, tinutupi niya yung papel para may tinatago. Inaya ko lang siya, sinasakyan lang siya, okay, gumagano lang sa kanya. Ngayon, pangalawa, inanapan ko siya ng ticket. May panikit ka kasi willing ako magpaticket sa'yo eh. Inanapan ko siya ng ticket, wala siyang panikit. Sabi niya, oo, meron daw. Sabi ko, sige, okay lang, tikitan mo na ako, meron naman. Hindi niya, wala pa siya panikit. Sabi niya, pupuntahan niya doon sa kasama niya. Sabi ko, doon pala sablay ka na. Kasi una-una, pag nanikit ka, dapat pag nanghuli ka, dapat may panikit ka. Kasi susunod naman ako sa iyo. Walang problema yon. Kasi tutubusin lang naman yun eh. So, ito nangyari guys. Ayun, makikita niyo sa video na i-upload ko ngayon. Talagang hindi niya alam ang ginagawa niya.
Ngayon, itong nakakatawa guys, kasi habang nag-argue kami, sinasabihan ko siya na willing ako magpa-ticket. Hinanapan ko siya ng ticket, wala siyang panikit. Tapos, nauutal-utal siya sa sinasabi niya. Guys, ito gusto ko lang parating sa inyo. Siguro, hindi man ako sure, pero may kutob ako na yung mga traffic enforcer dyan sa bandang Fisher Mall, sana mapansin tong video ko na to. Hindi ko alam guys hindi naman ako nag-accuse, pero parang sa nakikita ko parang mga kolorum. Parang hindi ko alam kung legit ba talaga ng mga enforcer yun. Kasi una yung oras ng duty nila, 4 AM. Alam ko, 6 or 7 AM yata ang start ng pasok ng enforcer, yung operation nila. Pero yung time, para madaling araw sila nag-operate, dalawa lang sila. Actually, isa lang siya noong una, may dumating na isa. Ito, dito ko sila nahuli guys, kasi mas tanggap ko pa guys yung ganito eh. Yung tuloy-tuloy nila ako sitain kasi alam ko sa sarili ko talaga na tama sila eh. Baga buo yung loob nila na pinapanindigan nila na tama talagang ginagawa nila. Kasi ito kasi nangyari sa bandang huli guys. Nung hinanapan ko silang areas of responsibility, naramdaman ko na yung panghihina ng isa na utal na. Pangalawa, hinanapan ko ng panikit, wala silang panikit guys. Guys, ang punto ko lang sa video na to, kasi baka mamaya naka-encounter, kawawa yung mga ibang motorista dyan na yung walang alam-alam, yung hindi kaya makipagsagutan sa kanila. Kasi baka mamaya nakukutungan nila o something, naiisahan nila dyan. Kawawa talaga. So kasi ako nung time ito, pinaglaban ko talaga yung sistema lang. Hindi ko pinaglaban yung mali ko. Pinaglaban ko lang yung sistema na inalapan ko muna sila ng dapat ko itanong. Okay? Pero yung hindi ko nilalaban dito na yung mali na kasi wala akong helmet, hindi ko nilalaban yun na yung pagkakamali ko. Accept ako dun, willing talaga ako magpa-ticket kasi kaya mo naman tubusin sa City Hall, walang problema yun. So yun lang guys. Kaya ko in-upload yung video na to kasi baka mamaya may mga motorista sila dyan na huhuli na hindi kaya makipagsagutan. Na baka mamaya ang iba nakukutungan pa nila. Pero sana mali lang ako. Tulad na sinabi ko, hindi ako sigurado. Pero ramdam ko ganun ang nangyayari dyan. Fisher Mall mismo guys, madaling araw. Alam mo yung pagkaharang niya sa akin ng motor, talagang aangas talaga, wala siyang pakundangan. Talagang hinarangan yung motor, sabay pitik agad ng susi. Pero pag pinatay mo agad yung motor, masusubsub ka talaga. Doon ako napikon sa kanya. So ngayon, nung nalaman ko wala siyang panikit, doon ko na siya kinukulit. Sabi ko, sige, kita mo na ako, sana panikit mo. Kasi sabi ko, babalikan ko talaga siya. Sigurado yun. So ngayon guys, kaya ko in-upload yung video na to. Sana magiging aware din sa iba na bago kayo magbigay ng license nyo, kung ano man violation nyo, alamin nyo muna yung mga enforcer na nanguhuli sa inyo kung talagang legit or hindi. Kasi may mga enforcer pala talaga na parang kolorum. Guys, hindi ko nila lahat pero may mga enforcer talaga na parang kolorum. So ito yung video guys, i-upload ko, papakita ko sa inyo yung video ngayon, i-upload ko ngayon. Actually, putol to guys, putol yung video na to. I mean, hindi natapos kasi nalubat ako. Pero guys, itong nangyari sa bandang huli, ikukwento ko na, yung bandang huling nangyari, nagpa-picture pa sila sa akin, naging idol pa nila ako. So which is, hindi ko gusto yon. Mas okay pa nga sinisita nila ako, pinapagalitan nila ako eh. Doon ko sila naramdaman na parang hindi sila totoong mga ganon enforcer kasi bigla silang parang umatras yung mga buntot nila. Alam mo yung ganon, parang bigla silang natakot na hindi maintindihan. Kasi hindi naman ako nananakot ng time na yun. Nagtatanong lang ako ng sistema. Hinanapan ko lang kung anong yung right ko dapat hanapin sa kanila. So sa huli, alam nyo guys, ginawa nila, sabi ng isang enforcer, may dumating na MMDA pa na parang naka-uniform na kulay blue. Bilib ako sa'yo, sabi niya sa akin, bilib kami sa'yo, may alam ka nga. So ibig sabihin pala kung walang alam yung rider, gaganon-ganon ninyo. Okay, uulitin ko hindi ko nilalaban dito yung mali ko kasi wala akong helmet. Magpapatikit nga ako, willing ako kasi may mali talaga ako, violation ko yun. Pero guys, sa mga motorista guys, yung mga nagmumotor dyan, bago kayo magpahuli sa bandang Fisher Mall, sana magkaroon kayo ng idea sa video kong to. Kasi sablay talaga, feeling ko mga kolorum dyan yung ibang enforcer dyan. Hanapan nyo muna sila ng legal requirements kung talagang legit sila na enforcer kasi baka mamaya nakukutungan na kayo. So buti ako talaga, pinalagan ko talaga sila ng time na yun. Tapos bandang huli, hindi nila ako tinikitan, doon palang sablay na eh. Hindi nila ako tinikitan, pinalagpas nila ako, which is hindi ko pa rin gusto yun. Mas okay pa rin ako na tinikita nila ako kasi wala talaga silang panikit. So umalis ako, hindi ako natikita, nagpa-picture pa sila sa akin, idol daw nila ako, ganun-ganun na sila. Yung bula-bula na ganun, parang baliktad sa akin yung dating eh. Baga mas okay sa akin na tinikita niyo ako kasi at least nasa tamang proseso tayo. Pero yung galaw nila nakakaduda talaga. So ito yung video guys, i-upload ko ngayon.
Kasi napaka-weird eh, nagpa-pictures pala sa akin, tapos sabihin pa nila sa akin, idol daw nila ako kasi may alam daw talaga ako sa ganyan-ganyan. Sabi ko, wala akong alam, konti lang. May idea lang ako, pero wala akong alam sa ganyan. Nilaban ko lang yung karapatan ko. So guys, itong video guys, i-upload ko ngayon. So kayo na mag-judge o kayo na mag-isip kung tama ba to yung galaw, kung sino may mali. Okay, basta ako alam ko yung mali ko, wala akong helmet. Ito guys, let's go. Ano ko bigla sa gitna ng daan, mali. Dapat pinagilid mo muna ako. Igilid mo na kaya, tingnan mo nasa ano ka, nasa Okay. highway ka. Okay. Vlogger ka, tama ba yun na wala kang helmet? O mali nga, o tikitan mo na ako wala akong helmet. Wala Sige. problema, tutubusin ko naman. May panikit ka. Meron. Saan? Huli ko sa Oh, di ba? Sablay ka. Anong supply? May panikit. Hindi sir, nakabidyo Huwag mo ka. bibidyo, ah. Oh, bakit kita videohan? May ka ng permiso. Ah? Right ko to sir. Oh, right. Hindi ka na bago sa media. Rights mo. Oh, sige. Sige. Wala kang panikit ha, sinuli mo ko, wala kang panikit. Sablay Meron, ka may na doon. panikit ako. Patingin mo na yung areas of responsibility mo sir, kasi babalikan kita, promise. Ayun guys, kung makikita nyo guys, yung pinakita niyang areas of responsibilities, hindi siya pwesto, hindi siya place kung anong sakop niya, parang number yun eh. Pansin nyo guys, nung pag tingin ko ng papel, biglang tinupi niya agad, sabay iniiwas niya sa akin. Tingnan nyo guys ang ginawa niya. Ako nagbibiro. Ayan. Itong area ko ah. Grabe mo ha. Ayan. Oh. Okay. Halika. Hindi ako sama sa dito lang motor ko eh. So yan, yung time na yon sabi ko okay, kasi nakita ko na talaga hindi yun ang gusto ko makita, iba eh. So sinakyan ko siya, doon pala nakita ko na siya talaga may mali talaga. Sabi ko hindi to irresponsibility yung pinakita niya sa akin sa vlog to. Kaya sabi ko sige, hindi ako sasama kasi hindi ko iwan yung motor eh. Sabi ko baka mamaya plantiran yung motor ko pag iniwan, di ba? Sabi ko hindi ako sasama, hindi ko iwan yung motor ko. Sabi ko kasi kung wala kang panikit aalis kita, yun ang sinabi ko sa kanya guys. So ito guys, panoorin niyo pang video guys. Oh, wait, wala kang panikit? Hindi, ba't hinuli mo ko lang panikit? O, alisan kita. Alisan kita. Wala kang panikit pare ah. Yan ang huli ka, wala kang panikit. Bro, saan panikit mo? Wala kang panikit ah. Ganito sir. Patingin mo na ng ID mo. Hindi, babalikan kita. Hinuli mo ko, wala kang panikit. Papatikit ako sa'yo, sabi ko sa'yo. Ibang kung ano ha. Hindi, pero ayari ka mo. Wala ka ng trabaho, sinasabi ko sa'yo bro. Iba-viral ko to. Eto Oh, ito wala akong helmet. So, oh. ako yung may mali ngayon. Ako may mali. Tikitan mo ako, wala akong helmet. Pero ang mali mo, nanghuli ka, wala kang panikit. Magsasabihan kita. No. Ikaw pagsasabihin ko, nanghuli ka, wala kang panikit. Ito guys ha. Hindi, sige. Authority po ako. Authority Ang na. trabaho po namin, maganyan. Okay. Ito sir, ang violation niya. Okay. Po, mag-ano sa... Wala akong helmet. Ayan. So, anong nangyari? Ako ba yung may mali? Ngayon, accept ko yung mali ko, wala akong helmet. Teka lang. Wait lang, tikitan mo ako. So, yun guys, hanggang doon lang yung video guys, naputol kasi nalubat ako that time. So, ang iksi ng kasunod nun guys, itong nangyaring kasunod. Nung time na nakikita nila nakipag-argue ako, yung iba, yung may dumating na isang enforcer pa agad, naka-MMDA na kulay blue. Sabi niya, bilib ako sa'yo, may alam ka nga. Tapos idol ka namin, ganun-ganun siya. So nag-selfie-selfie. Which is yung ganung salita, hindi okay sa akin. Kasi mas okay sa akin na pinapagalitan ako kasi may mali naman talaga ako. Violation ko yun eh. So ang point dito is, sana hindi sila nag-ooperate guys kung hindi sila legal. Kung hindi legit yung operation nila. Kasi kawawa yung mga motorista dyan, baka yung iba nakukutungan pa nila. Legit talaga. So sana yung ang video ko na to, wala akong ibang intention guys, kundi magiging aware lang ibang motorista na, siyempre kung may mali kayo, siyempre bilang motorista na may violation, magpatiket kayo kasi may mali tayo eh. Pero sana, doon tayo magpapatiket sa tao, sa enforcer na legit talaga, yung hindi kolorum tulad nito. Guys ha, hindi ko sinasabi na kolorum sila, hindi rin ako sigurado, pero sa ganitong galawan guys, may potential, pwedeng magiging tama yung kutob ko. So sana yung video na to guys makakatulong sa ibang motorista pa na sa bandang Fisher Mall to guys, na pag dumaan kayo dyan, kung sakaling matikitan man kayo ng mga enforcer na to, tulad ng ginawa ko, alamin nyo muna kung legit yung operation nila or hindi, kasi baka mamaya magiging biktima kayo sa tinatawag na kutong. So yun guys, pagkatapos nun guys, yung naghuli sa akin, bigla niya akong binubulungan na, sir, sana wag mo i-upload kasi may asawa, anak ako. Naawa ako sa kanya, pero ang sagot ko sa kanya, sabi ko, ba't kayo gumagawa ng ganito bro, kung alam niyo mapapahamak kayo, tsaka yung pamilya niyo, tsaka yung trabaho niyo. Kaya sabi ko, kung legit kayo, hindi ka dapat magsabi sa akin ng ganyan. Kung i-upload ko man to, dapat wala kang takot kasi nasa tama ka eh. Kaya guys, doon ko na pagtagpo-tagpo lahat, na sabi ko, doon ko na pagtanto-tanto lahat, na sabi ko parang may something talaga dyan. So sana
sana mapansin to ng mga legit talaga na enforcer o sa LTO man, kung sino man mga under ng agency dyan. Kasi maraming